5, verses 17 to 26. Acts chapter 5, verses 26, 17 to 26. So church, hear the word of the Lord. But the high priest rose up, and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in the public prison. But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out, and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life." And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Now when the high priest came and those who were with him, they called together the council, all the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, they did not find them in the prison. So they returned and reported, "We found the prison securely locked, and the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside." Now when the captain of the temple and the chief priest heard these words, they were greatly perplexed about them, wondering what this would come to. And someone came and told them, "Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Then the captain with the officers went and brought them, but not by force, for they were afraid of being stoned by the people. Church, this is the word of the Lord. Amen. So please be seated. Sige po. Alam niyo po ba yung Jesus Revolution? Yeah. Actually, Jerome Ocampo nga po pala. May mga 2, 3, or sa Manila naka-attend po ako ninyong una. Pero isa pong event yung Jesus Revolution before, at meron pong isang pastor doon na nagpapatotoo. Kasi po, Jesus Revolution is like a conference that gathering the people to really seek the Lord in worship. May fasting pa nga po sila doon and pray. And hoping na talagang kumilos ang Diyos for the particular, sa city. At may mga testimonya po sila. So yung isang pastor po doon, sa sermon niya, sermon or like sharing, sinabi po niya na may lumapit daw po sa kanyang estudyante. So sabihin natin, nakakilala niya, at sinasabing, "Pastor, tulungan niyo naman ako." At ito pong estudyante na to, yung masasabing on fire na student. I mean, serious on fire. Sabi po niya, "Pastor, tulungan niyo po ako. Hindi ko ma-contain na hindi po ma-share yung gospel sa mga classmates ko." Siya po yung tipo na hindi lang alam yung gospel. May mga tipo na kailangan i-share ko to eh. Kailangan may gawin ako eh. So siya po yun. At sinabi niya, "Pag-pray niyo po ako ngayon, kasi ang bala ko pong gawin, isara yung sa isang pagkakataon, isara po ilak ko po talaga yung pintuan ng classroom namin. At talagang bigla akong i-share sa kanila si Jesus. Pastor, pwede niyo pong ipag-pray kasi gagawin ko po talaga yun." And then the pastor, perceiving na may some kind of purity, sincerity itong batang ito, sige, let's pray for it. And I don't know actually cannot recall what happened next, pero I think the point of sharing that to the people is ganun ka-passionate itong batang ito na talagang gusto niyang i-share yung gospel. To the point nga po na isasara niya daw po, ilalak niya yung pintuan, walang lalabas, at pakinggan niyo itong sasabihin ko sa inyo. Actually, sa college, nung school namin, nung college, ginawa naman din po yun ng isa naming professor. Pero hindi po yung parang walang lalabas, no? Pero sinara po niya yun. And then, ang tawag sa inyo, subtle,
na sinabi po niya, nag-share po siya about the gospel. Natutuwa nga po ako doon, very soft-spoken, pero ganun pa, Christian pala siya. Umaten po siya sa Victory that time. Dito po sa ating teksto, opposite po ang nangyari. Which is, kinulong ang mga apostles because, sabi nga po dito, jealousy ng mga leaders. Ang ginawa po ng Diyos ay pinakawalan sila sa prison, sa jail, no? At binuksan yung prison doors so that, nagpadala ng anghel, mangyari yon, so that they can go out and teach again the gospel doon sa templo. Ang tanong po natin, gaano ka kapursigidong maibahagi si Jesus sa mga tao sa kabila ng anumang sitwasyon? That's the picture na makikita po natin dito sa teksto na wala talaga pong hindrance, walang makakapag-hinder sa atin na hindi ma-preach, ma-share yung gospel sa tao. That's why ang sermong ito ay pinamagatang unhindered access to the gospel. Unhindered access to the gospel. Base po sa ating teksto. Ang sentrong mensahe nito po ay, God is zealous to let the people hear the gospel. Kung meron man pong passionate na marinig, maipahayag ang gospel sa mga tao, yun po ay ang Diyos. And true enough and evidently, He will send an angel so that the apostles that He appointed at the time who knows the gospel well ay makabalik sa templo para marinig patuloy ang ebanghelyo. That's why God is indeed zealous to let the people hear the gospel. Para sa mga bata, ito yung mensahe that you can recall. Remember, the gospel must be proclaimed. Okay? Just write it and remember it. If you will be asked, what did you learn about today? Just say this. And I hope you will understand what it means. The gospel must be proclaimed. Dalawang katotohanan ang pinapahayag sa teksto patungkol po rito. Dalawang katotohanan, okay? These are the truth that we can, that we should know dito po sa teksto. Solid truth. Una, verses 17 to 21, I call this God's persistence to proclaim the gospel. So the truth is, again, God is persistent na maiproklama ang ebanghelyo. So we can see that God's persistence to proclaim the gospel. And on the other side also, second, verses 21, actually in second part of verse 21, which is B, to 26, people's fervency to hear the gospel. People's fervency to hear the gospel. Yung fervent, may kahalintulad po sa persistence, pero ang ibig sabihin po nun, nagpapakita ng passionate intensity. Kasi nga po, dito, kung they will be brought to prison by force, sabi po ang description po dito, they're afraid na i-stone po sila. Why? Because these people are already affected sa mensahe na pinaproklama ng mga apostol. So, pero makikita po natin dito also ang katotohanan na wag nating maliitin yung mga taong hindi nakakaunawa sa katotohanan ng Diyos dahil the truth is all men ay uhaw sa salita ng Diyos. That's the reality. Nire-reject man yun, pero hindi nila alam na sila ay, kumbaga, malnourished, undernourished ng salita ng Diyos. That's also the reality, the truth. So una, let's start sa God's persistence to proclaim the gospel. By the way, sa mga bata,
2 points again. Una, treating it as an action. Una, proclaim the gospel, and also hear the gospel. Okay? Simple as that. Again, proclaim the gospel and then hear the gospel. All right, so let's start sa una. God's persistence to proclaim the gospel. Dito po sa salaysay ng Acts, pangalawang pagkakataon na po ito na meron na naman pong tensyon. Kasi, inulit na naman nila yung ayaw nga pong gawin ng ayaw na mangyari ng mga leaders dito po sa templo. Pero masasabi pong either, kasi po si Lucas, isa po sa karakteristik ng salaysay ni Lucas ay merong dalawang salaysay na parehas. So it's either, ang iisipin po natin, dalawang salaysay ito na magkahiwalay na hindi necessarily in order. So, sa isang pangyayari, nangyari ito sa mga apostol, and another event nangyari din ito sa mga apostol. Ang pwedeng gawin ni Lucas as a writer, isa lang yung ilagay niya. So the assumption is, pinagsama niya. Sige, I will record these two events. Ang pwede nating isipin, ito yung in order. Ito talaga simple as, sinaad lang ni Lucas kung ano talaga yung nangyari. In order, chronologically. Kasi po si Lucas, in Luke, actually, chapter 9 and 10, meron din po siyang, if I'm not mistaken, dalawang account ng feeding of the multitude. Ay, sorry, it's not like, hindi pala yun. The sending out of the apostles and the sending out of the 72. So parang karakteristik ng sulat ni Lucas ay magsaad ng mga pangyayari na parehas na pwede namang isa lang yung itala niya. So, pero pwede na rin isipin na ito po talaga yung nangyari pagkasunod-sunod at sinaad lang ni Lucas. Sa isang banda, ito po yung first side of the story or reality is, naninindigan ang mga apostol na isulong patuloy ang kapahayagan ng ebanghelyo. Sige, bawal to? No. Sinabi nga, whether this is good, this is like authorized by God or by man, no. We will continue, we cannot help but to really speak the truth. So, naninindigan po sila. Kahit sila ay hulihin, magpapatuloy silang gawin yung tawag ng Diyos. At sa kabilang banda, naninindigan din ang mga otoridad sa templo na mapanatili ang kabanalan nito ayon sa kautusan. No? Dalawang grupo ng mga tao na parehas na zealous in proclaiming the gospel. Ito pong mga Sadducees, as we have learned, they are zealous to preserve the holiness of the temple. Last Sunday, sa preaching po ni Pastor Cloyd, we've learned, or the text, daming mga tao in Solomon's portico. Sick people, and they are described also, and those afflicted with unclean spirits. So parang nababahiran itong templo ng mga taong tumutungo rito. Bakit? Sino ba ang nagdudulot ng pagtungo ng mga tao roon? Yung mga apostol. So they are both zealous for the Lord, but the question is, sino po dito ang tunay na kinalulugdan ng Diyos? Sino din ang nananaig dito sa mangyayari na dadaanan po natin? So, sa pagpapatuloy sa sunod na saad in verses 17 to 18, kasi parang magkaduksong po talaga eh. Ginamitan ng conjunction na but. No? So verse 17 to 18, sabi po rito, but the high priest, isang tao iyon, rose up, and all who were with him, that is the party of the Sadducees, nag-join forces, Pharisee,
and the Sadducees, actually the Pharisees na rin, and sabi po dito, filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in public prison. Sa translasyon po ng teksto natin, sa ESV na ginagamit po natin, sabi dyan, filled with jealousy. So, ang maiisip po natin, nagsiselos itong mga taong ito kasi napupunta yung atensyon ng mga tao sa mga apostol na at hindi na sa kanila. So parang petty na parang ganun lang sila kasensitive na patigilin natin sila, ikulong natin sila kasi kinaagaw nila yung atensyon. So, ganun po yung, if we will use the word, if we will translate it jealousy, ganun po yung pwede nating maisip. Ngunit, ang salitang ginamit rito ay nangangahulugang zeal. And gusto niyo pong malaman kung ano po yung Greek word mismo? Naratawa ako dito, I'm sorry, hinunaan ko na. The Greek word is zelos. Zelos. Z and E, may parang, yung accent po niya, may mahabang, may bar. Zay, ang ano po doon, bigkas. Zelos, which is in Tagalog, zelos. In English, jealousy. Natatawa ako sa ginawa kong interpretation or translation. Pero it's not really, in the context, yung sense po lumalabas dito, ang translasyon ng iba ay righteous indignation. Yung makabuluhang, sabihin natin, galit para sa makabuluhang bagay, sabihin po natin. Nagagalit sila dahil nga po, they are again zealous to preserve the holiness of the temple. Kasi doon po sila bumabase ng maayos na kaugnayan nila sa Diyos. That's why in context, we may also consider the translation, they have this kind of righteous indignation. Lumalabas na sa pagtungo ng sobra-sobrang tao ay maaaring nababahiran na ng dumi ang templo para maapektuhan ang kabanalan nito, para panagutin nila ng husto ang mga nagdudulot nito. Maaaring ito ang pinapahiwatig sa konteksto nito. This may be, possibly, na sinasaad po dito ang ibig sabihin ng nangyayari. Ngunit, in verse 19 to 21, tingnan po natin, but during the night, inaresto po yung mga apostol, and now during the night, an angel of the Lord opened the prison doors. So, opened the prison doors, brought them out. I'm just imagining. And the angel said, and said, go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. And when they heard this, they entered the temple and at daybreak and began to teach. Simple as that. Yung pagkasaad po dito. Ang mga apostol po, alam na natin na nilinaw na ng mga apostol sa mga otoridad na sila po ay magpapatuloy sa kapahayagan ng katotohanan ni Jesus. In chapter 4, verse 19 to 22. Kaya nga lang po ang nangyari, hindi nagkaroon ng klarong pag-uusap sila kasi nga po, nakita nila na yung mga tao ay pabor na sa mga apostol. So hindi sila talagang binigyan ng sanction. Hindi, pag ginawa niyo uli yan, tutuluyan namin kayo, papatayin namin kayo. Actually, in the next verses next week, ganun po yung sense ng gustong gawin sa kanila. Hindi po nagkaroon ng ganung klarong usapan, pero again, nilinaw na po ng mga apostol na hindi, susundin namin ang Diyos. Magpapatuloy kami. So it's not a surprise na matapos silang dakpin at sila ay, pag-usapan natin later yung miraculous or some kind of extraordinary event na ito, nagpatuloy lang uli sila. Nagpatuloy lang po uli sila
kahit may nakaambang parusa sa kanila dahil po sa, paano kayo nakatakas? Paano kayo nakalabas dyan? Sa pagkakataong sila ay manatiling sundin ang Diyos kaysa sa tao, nauwi sila sa kamay ng mga otoridad. Tingnan po muna natin yung nangyaring yun, na hindi nila basta gustuhin sila ay makulong, yun ang maging kapalit ng kanilang katapatan. Again, let me just simplify it, na bakit sa kabutihang ginagawa namin para sa Diyos, ang kahihinatnan nito ay pagkulong. Kayo po ba? Gagawin niyo po ba yung pag-share ng gospel kung alam niyong makukulong kayo? Of course, sasabihin niyo, hindi, magpapatuloy kami. Pero of course, iiwas tayo doon, right? Ayaw nating umabot doon sa sitwasyon na makukulong po tayo. Pero, dito po, handa silang harapin yung consequences ng pag-share nila ng gospel dahil pinaninindigan po talaga nila ang tawag ng Diyos. Kasi po, una, si Jesus ay hindi tumalikod sa haharapin niyang kaparusahan, lalong-lalo hindi lang basta kaparusahan, pero yung pagpatay sa kanya sa krus. So, we need to understand na itong mga apostol ay solve talaga na gawin yung tawag ng Diyos dahil si Jesus mismo ang nanguna na magpakita ng ganong klaseng obedience. At sa hindi ordinaryong pagkakataon, maaring hindi rin nila inaasahan, pwede po bang maisip natin na, sige, ikulong nyo kami, alam namin yung angel darating eh. So I don't think na parang inaasahan din nila yon. Hindi rin nila inaasahan, isang anghel ang tumungo sa kanilang kulungan at binuksan ang pintuan nito. Try to imagine what's happening. At nagbigay ito ng utos na lumabas at tumungo sa templo para ipahayag patuloy sa mga tao ang salita patungkol sa buhay na mula sa Diyos. That's how we may understand it. The words of this life. May mga terminology po yung mga New Testament people, the way, the life, no? So, patungkol po sa, I think, yung buhay na mula sa Diyos in the proclamation of the word. Sa patuloy na debosyon nilang sundin ang Diyos kaysa sa tao, tumungo nga po sila sa templo at agarang, at the daybreak mismo, nagturo po muli sila sa mga tao. Lumalabas na nanaig ang Diyos na kaluguran ang mga apostol sa pagpapatuloy ng kapahayagan ng Ebanghelyo. Balik po tayo dun sa parehas na zealous para sa Diyos. Nanaig na bigyang kaluguran yung mga apostol para palayain sila. Can you imagine, ayaw ng Diyos na makulong ang mga taong ito. At hindi lang basta makulong sila, huminto ang proklamasyon ng Ebanghelyo. Literally, He will make a way na hindi huminto yung proklamasyon ng Ebanghelyo to the extent that He will send an angel, let them go out from prison, and again, magpatuloy. Kahit ginawa pa yun ng mga nasa authority. Literal na aktibong hindi hahayaan ng Diyos na huminto ang kapahayagan sa tao ng katotohanan ni Jesus. Literally, hindi po hahayaan ng Diyos. That's what we can learn from here. Ika nga ni N.T. Wright, I love this. One of the things we find in Acts is that there are no locked doors in the kingdom of God. At least pag pag-aaralan natin yung Acts, this is the truth. Ang katotohanan ay, hindi hahayaan ng Diyos na mapigilan basta ang kapahayagan ng Ebanghelyo kahit sa puntong pahintuin ng tao ang lahat ng kaparaanang maipahayag ito. Kung nais ng Diyos na maipahayag ang Ebanghelyo sa sinuman, huwag rin tayong huminto sa pagkakataong
malayang maipahayag natin ito sa lahat ng nais ng Diyos na makarinig nito. Harapin natin ang anumang kahihinatnan ng pagkakatawag sa atin na ipahayag ang Ebanghelyo ng may pagtitiwala sa kasapatan ng Diyos sa atin. I want us to notice na kung kayo po ay binigyan ng pagkakataong na ipahayag yung Ebanghelyo, gagawin niyo po ba yun o hindi? Of course, tayo po, hindi tayo, I don't know kung may nakulong tayo sa atin because of the gospel, pero kung ikaw ay pinalaya para ikaw ay makapagpatuloy sa proklamasyon ng Ebanghelyo, gagawin mo ba yun? I want us to see dito po sa teksto na hindi po huminto yung mga apostol dahil meron po silang pribilehiyo na maipahayag ito. Mamaya natin titignan. I don't know kung nalampasan ko na yun, pero siguro mamaya po. I-analyze po natin yung paglabas ng mga apostol. Ano po yung pwede nating makita roon? Pero what we can learn from here again is God's persistence to proclaim the gospel. Kung meron man pong nagpupursige na talagang maiproklama yung Ebanghelyo, yun po ay ang Diyos. And given the truth, we should not stop really. Tayo nga po, malaya rin tayo eh. Pinalaya din itong mga apostol para mangyari po yun. Kung tayo ay may ganong pribilehiyo, huwag tayong huminto. Because God is the one who is really persistent. Pangalawa, people's fervency to hear the gospel. Basahin po natin sa nasunod sa verses 21b to 24. Now, when the high priest came, and those who were with him, they called together the council and the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, they did not find them in the prison, so they returned and reported, "We found the prison securely locked, and the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside." Now, when the captain of the temple and the chief priest heard these words, they were greatly perplexed about them, wondering what this would come to. Ayan po. Sa pagkakataong harapin ng mga otoridad ang mga apostol para politisin, now like ito yung appointed time, yes, just put them in prison. Tomorrow, we will face them. Now ito na po yun. Nalaman nilang wala na ang mga tao sa kulungan. Nabahala sila nang may pagtataka kung ano ang nangyayari, what's happening, dahil imposibleng makalabas ang mga ito sa disenyo ng mga bilangguan. Sabi po actually, yung disenyo daw po ng kulungan na yon ay meron pang some kind of another cell na hindi basta makakalabas yung mga bilanggo. Na kung saan dito ine-execute yung mga ibang nabibilanggo. So yung disenyo ay imposibleng makalabas sila at yung sistema kasi po may mga bantay. Sabi nga dito pagbalik, securely locked at yung mga guard ay nasa labas na nakatayo pero nung binuksan wala na. Again, it's impossible. Natagpuan nilang nakakandado ng mabuti ang mga pintuan at nakatayo pa roon ang mga bantay, ngunit wala na nga pong tao sa loob. Hanggang ang nangyari sa verses 25 to 26, and someone came and told them, "Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Then the captain with the officers went and brought them, but not by force, for they were afraid of being stoned by the people. Ito na nga po, nakita nila, wala. At na may nakakita na nagtuturo uli sila.
sa templo. Analyze what's happening. Kung ang mga ito ay tunay na nagkasala, for example, guilty po talaga sila at dapat silang makulong, pero nakawala, tingin niyo po ba mag-i-stay sila sa temple? For example, ikaw ay guilty of murder and you are put in jail. At ikaw ay nakawala. Guilty ka. At ikaw ay nakawala. Mag-i-stay ka ba dun sa labas nung quarters, for example, at I'm here, nakawala ako? I think magtatago ka para hindi ka talaga mahuli at talagang hindi ka makulong. Ayaw mong mapanagot sa ginawa mo. But these people ay hindi deserving na mapunta sa bilangguan kasi alam nila sa sarili nila na wala silang ginawang mali. Ngunit sila ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa na walang pag-aatubiling makita muli ng mga otoridad at bumalik sa bilangguan. We will continue again because yun po ang tawag sa kanila ng Diyos, and if you will bring us back again in jail, so be it. Ginawa nila ang nararapat gawin kahit alam nilang hahantong lang uli sila sa kaparusahan ng mga otoridad. Nanatili sila sa templo at nagtuturo kahit nakulong na sila. Yes, there again things na pwede nating ma-appreciate po dito. Sila nga ay hinuli muli sa paraan ng hindi mahalata ng mga tao, not by force. Kasi magagalit nga po at to the point na may karahasan na pwede pong mangyari. Dahil nakuha na po ng mga, hindi sa na-persuade, basta yung allegiance ng mga tao sa mga apostol. The truth is, ito po yung pinupunto din dito ni Lucas, yung mga tao ay nararanasan na po yung effect ng mensahe ng gospel. Not because of the apostles, again, because of the testimony that the power of the Holy Spirit is really among them na. Hindi na mapigilan yung mga tao basta doon sa nararanasan nilang kasiyahan, sabihin natin, as they hear the gospel. To the point that they will stone those who will stop the apostles. In the providence of God, ang nagpahinto sa mga otoridad ay yung mga tao. Nagkakaroon na ng saysay sa mga taong nakikinig ang ebanghelyong pinapahayag ng mga apostol. Muli, hindi ito dahil sa mga apostol, kundi dahil nga po sa banal na Espiritu. Ang mga taong ito ay hindi na mapigilang makinig sa mga apostol dahil ang katotohanan ni Jesus ay nagtataglay sa kanila ng tunay na buhay mula sa Diyos. That's how also Luke described to speak, sabi di ba? To speak to the people all the words of this life. Nagkakaroon po talaga ng epekto sa kanila yung salita ng Diyos. And this is what we can learn from here. Maaaring tayo rin ay mapipigilan sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa tao. We will be stopped. Ngunit kailangan nating malaman ang katotohanan na ang mga tao ay uhaw sa salita ng Diyos. Aminin man nila yon o hindi. We are starving to hear the truth of God. All men, all souls are in need to hear God's truth. Kung meron mang kailangan silang kainin, yun ay ang salita ng Diyos. Ito po, kung hindi man marami, ang realidad ay maraming tao na natutulog ng walang laman ang sikmura. Tama po ba? Many people are even sleeping na walang laman ang sikmura. Let's say physically, in the physical aspect. Ngunit, ang mas malalim na realidad ay gutom sa salita ng Diyos ang buong sangkatauhan.
All men are really hungry for God's word. Hindi man kainin ng mga tao ang binabahagi natin sa kanila na ebanghelyo ni Jesus. Hindi mababago ang katotohanan na kailangan pa rin nilang marinig ito hanggang sa kainin nila ito. We will not stop. Because the truth is, they really need to hear the word of God. Gaya mo rin dati. For us who are Christians, hindi mo ninais na tanggapin ang ebanghelyo kung hindi lamang sa habag ng Diyos, kaya't nakita mo ng lubos ang kagandahan ng katotohanan nito na hindi mo mapigilang sumampalataya kinalaunan kay Jesus. At maipatotoo ito ngayon. If you did not get it again, I want to point out, sino po sa inyo yung when you heard the word of God preached to you, you are instantly persuaded? Maybe. Pero along the way, in the providence of God, lagi mong naririnig yung salita ng Diyos. At in one point in time, God took away the scales from your eyes at nakita mo, ito pala kaganda si Jesus. And you can help but to run to Him. Yun yung actually yung description ni Piper sa Irresistible Grace. Hindi mo ma-resist yung grasya na sobrang ganun pala kaganda si Jesus. Before you're blinded to see the truth. But at one exact moment that God appointed for you to see the beauty of Christ, God commanded, let that light shine out of darkness. Nakita mo kung gaano kaganda si Jesus. When in a number of times na narinig mo yung gospel, hindi mo ganun nakikita si Jesus. But simply because there are people na patuloy na nagtsatsaga na ibahagi sa iyo ang ebanghelyo, ginamit patuloy yun ng Diyos. Kaya nga sabi, huwag kang tumigil, kasi maybe on the 100th time, doon lang siya magiging Christian. Even to the last breath that he has. Kaya't mahalin mo ang sangkatauhan at patuloy mong ipahayag si Jesus ng may pagtitiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because the truth again is, people are starving for the Word of God. They're dying without Jesus Himself as the bread of life na mas kailangan nilang kainin, tanggapin. Alalahanin mo patuloy ang mensahe sa atin sa umagang ito. Seriously, remember this. God is zealous to let the people hear the gospel. It's not us, it's not you even. God is the one who is really zealous. Dalawang katotohanan ang pinahayag nito sa teksto. Again, God's persistence to proclaim the gospel. And second, people's fervency to hear the gospel. O kaya'y proclaim the gospel at pangalawa, hear the gospel. Pero ito rin po, to balance. This is what happened in Acts, especially in this part of the narrative. Ang katotohanan po ay hindi nangangahulugan na sa bawat tugon natin na humayo para maipahayag ang ebanghelyo ay laging hahantong ito sa katagumpayan. Hindi. Pakakawalan din ako ng anghel pag ako'y nakulong. No, not exactly. Hindi po yun yung basang tinuturo dito sa teksto. Gaya ni Pablo, hinayaan ng Diyos na makulong si Pablo ng matagal sa kulungan. Hindi siya basta pinakawalan. If God wants you to be freed out of prison because of the gospel, so be it. But at this point in time, yes, yun yung gusto ng Diyos.
Pero hindi nangangahulugan na parang all the time gagawin yun ng Diyos because God in His perfect wisdom and counsel, gagawin niya kung ano yung dapat gawin. Kung gusto niyang magstay ka sa kulungan, you will stay in jail. If He wills that you will die in prison, He wants you to endure until the end. Marami ring mga mananampalataya kahit sa ating kapanahunan na hindi nagtagumpay ng husto bilang mga misyonero. Recently, meron pong isang so-called missionary na nag-attempt na pumasok sa island na wala pang nakakatapak na ibang tao. May tribo po doon eh. Ginawa po niya, konting distance pa lang sa boat, shoot! May pumana sa kanya at namatay po siya. Jim Elliot, asawa ni Elizabeth Elliot, they also died because of the tribes na inattempt nilang i-reach out. Adoniram Judson, I think sa, I don't know, sa Cambodia ba or somewhere, for a long time, in-endure niyang magstay doon. At halos isa lang yata yung na-convert niya. Pero bago siya mamatay, natapos niya yung translation ng Bible into the local language of the people at naglungsad ng Baptist churches doon sa Burnham. Somewhere. So, sabi nga ni Piper, parang he is like the seed that is planted on the ground na kailangan mamatay so that it will bear fruit. Hindi man matagumpay ng husto at on their time, pero nagkaroon ng magandang resulta. Ibig sabihin, kung ano man ang kaparaanan ng Diyos, bakit naman hinayaan mo, O Diyos, na hindi naranasan ni Adoniram Judson yung magandang yung katagumpayan on his time? Pero yun yung nais ng Diyos. Ginamit pa rin siya ng Diyos. Hindi tayo dapat mapigilan ng mga posibilidad na ito. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat na sundin, paglingkuran, at handugan ng buong buhay natin dahil ang kanyang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ay hindi matatawaran. Kumbaga, kumpara sa kung paano tayo niligtas ng Diyos, ano yung parang buhay na maibabalik natin sa Kanya? We cannot compare anything na maihahandog natin sa Kanya. He deserves everything. Our obedience. Whatever it takes. To give you a concrete example also. Are you familiar with the Moravians? Sa pag-trace ng history in missions, sila yung parang isa sa kinikilalang pioneers. Ito po, napakaganda nito. No? Anyway, ang mga Moravian missionaries ay hindi matatawarang nagpakita ng tunay na pag-alay ng kanilang buhay para abutin ang grupo ng mga slaves sa isang lugar. If I recall it right, Copenhagen. During that time, the slaves are like manufactured out from Africa. At pinadadala yon sa mga lugar. Iba po yung servant sa slave, right? Pag slave, binibili ka as property. Wala kang sweldo, kung ano yung gustong gawin sa'yo nung bumili sa'yo, property ka niya. Susunod at susunod ka. Binibili yung mga slaves. The Moravians have a heart for the slaves to be saved. Ang puso ng mga ito ay talagang maipahagi sa kanila ang ebanghelyo, kaya lang nakakita sila ng hindrance na hindi basta magagawa ito. Because of their sheer passion na talagang tumugon sa tawag na maibahagi sa mga slaves, yung gospel, ang ginawa po nila, these are like Western people, sinave po nila yung at binenta nila yung sarili nila para maging slaves din. For the purpose na pag sila ay naging slave, sila ay may sasama sa mga slaves, maibibenta rin kung saan,
And that's the chance na kapwa slave, maibabahagi yung gospel. You have a life already na hindi ka maging slave. What they did, binigay nila yung sarili nila para maging slave also. So that in that chance, magkaroon ng pagkakataon na maibahagi yung gospel sa mga slaves. But they need to become slaves also. And isa sa hindi, kumbaga matatawarang rin po, pamilyar na naging chant ng mga Moravians, nung sila ay nilagay na sa barko at naglalayag na yung barko patungo doon sa pupuntahan nila, they are like slaves also. And as they are departing the shore, ito po yung sinisigaw nila. May the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Habang papalayo, sinisigaw nila, may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Sinasabi po nila, nawa yung pagdurusa ni Jesus ay makuha talaga niya ang gantimpala ng kaligtasan ng marami. Dahil po sa pag-alay ni Jesus na maisakripisyo ang buhay sa krus, marami po ang naligtas. Sila po ay nakikibahagi kay Jesus na ialay din ang kanilang buhay para marami ang maligtas. They are shouting, may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Para sa kanila, si Jesus ay karapat-dapat handugan ng kanilang buong buhay sa kung paano unang nagdusa si Jesus para sa ating kaligtasan. Dahil sa pag-alay ng buhay ni Jesus para sa atin, natamo ni Jesus ang gantimpalang kaligtasan para sa atin. Tayo yung actually naging reward ni Jesus. We are His inheritance din. Ginawa niya yung lahat para tayo ay mapasa Kanya. Naway magkaroon ng mas malalim na saysay ang bawat isa sa atin bilang kawan o iglesia. Ang napakamakabuluhang pribilehiyo na maibahagi si Jesus sa buong sangkatauhan. Makita natin yung worth ng pag-share ng gospel sa buong sangkatauhan. Indeed, may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Tayo po'y manalangin.